At nandito tayo sa usapang Genetics! Hello guys! Ako nga pala si Francis. Ako naman si James. Ako naman si Mikey. So ayun, kamusta kayong dalawa? Ako, eto. Puyat, tsaka pagod. Puyat, grabe Kayo ba? naman. Nakapagod yung research. Oo, Sa grabe. research, no? Pero kaya to. Kayo ba kamusta? Ayos lang. Pero, Tor, may napapansin ako. Ah, ano yun? Ano yun? Ganda talaga ng ilong mo. Grabe naman. Mayayari tayo dyan. Pero, syempre, naman ako yun sa magulang ko. Kaya pala ganyan, no? Ayos ah. Siguro naman ako din yung sa akin. Alin? Yung pagiging magandang lalaki o pagiging gwapo? Agree ba kayo? Pero, syempre naman, inherited yan galing sa magulang natin. Kaya kung isipin mo, swerte talaga. Oo. Pero kung usapang genetics and inheritance, merong study sa Bataan Peninsula State University sa Dinalupian Campus tungkol to sa misconception in genetics. Ay, totoo? Meron? Oo. Ay, we? Parang maganda yung study na yan. Pero, sige nga, pag-usapan natin. Bago lang kasi yun eh. O sige, start tayo ah. Based sa research nila, may itatanong ako sa inyo. Sige. So yung dun sa study nila, merong pinakamataas na misconception Okay. at merong pinakamababa. So kumuha lang ako ng tig-dalawa. Oh. Oh. So yung unang statement, ang Okay, genetics... umpisahan mo na yan. O sige, ito na. Ang genetics ay katangian na mamana mula sa magulang o lolo't lola. Agree ba kayo dun? Oo naman. Oo naman. Sure kayo? Ang Oo. genetics ito yung namamana. Oo. Mali kayo dyan. Ala. May misconception kayo, no? So, eto na nga. Based dun sa study, marami silang respondents and participants na may ganong misconception. Sa dinalupian yan, Oo, na ang genetics daw ay katangian na namamana mula sa magulang o lolo't lola. Okay. Mali siya. Kasi, ang genetics, ito mismo yung study tungkol sa inheritance and variation. Hindi siya yung namamana. Ito yung pag-aaral tungkol sa mga namamana. Okay. So, mali pala yung... Hindi siya mismo yung namamana. Siguro na-misunderstood nila yung genes tsaka genetics. Parang gano'n kasi medyo magkalapit yung spelling, di ba? Siguro Ganun nga. pala yun. Oo. Pati yata ako magiging respondent sa study nila. Wala. Mayayari tayo Pasok ka dyan. na. Okay, sige. Next na tayo dun sa pangalawang pinakamataas na misconception. Sige. Ang dominant na katangian ay mas nakikita at laging nangingibabaw sa recessive na katangian. Familiar ba kayo doon? Dominant trait tsaka recessive trait? Parang may naririnig naman ako. Pero, para sa akin siguro, oo. Kasi galing sa word na, di ba, dominant. Kumbaga, malakas sa word na dominant. Compare siya sa recessive na parang mahina. Parang ganun yung sa akin. O, ikaw, Mikey. Mas malakas talaga yung dominant. Di ba yung dominant nakikita sa physical? Yung recessive, hindi. Nag-base siya sa physical appearance, ha? Oo. So, misconception na naman. Ala, respondents ka talaga, Mikey. Maraming participants doon na may idea sila na ang dominant and recessive ay, ayun nga, dominant daw is mas malakas at mas nakikita, mas visible compared sa recessive. Okay. Without knowing na yung dominant and recessive traits are just a pattern of inheritance. Makikita mo din naman yung recessive trait eh. Basta dalawang recessive allele ang lalabas. Makikita mo siya. Hindi lang laging dominant yung nakikita natin. At walang mas malakas tsaka mas mahina. Wala pa lang gano'n. Oo. Okay. So, buti kahit pa paano, alayin mga sinasabi ko, no? Baka bandang uli, responded din pala ako. Nako po. Nako ha. Parang hindi mga science major ha. Hala, grabe naman.
Sige, next tayo. Doon tayo sa dalawang pinakamababang misconception. Eto, dito kasi hindi nagtugma yung sa participant na in-interview nila and yung sa mga respondents na nagsagot ng survey questionnaire. Okay. Ito yung statement doon. Ang DNA ay nasa dugo lamang at hindi maaaring makuha sa ibang bahagi ng katawan. Alam ko nga sa dugo lang yun nakikita. Kunwari, sa red blood cell, nandun yung DNA. Sige, naintindihan ko naman yung pinupunto mo, gets naman. Pero pakinggan natin yung sagot ni Francis. Ikaw ba, Tor? Siguro para sa akin, hindi lang siya sa dugo na kukuha. Kasi, di ba may mga DNA testing tayo na kumukuha ng sample o kaya naman sa buhok, Oo. kaya pwedeng sa laway, Oo. di ba? Kaya siguro pwedeng makuha yung DNA sa ibang parte ng katawan, hindi lang siya sa dugo siguro. Para sa akin lang ha, ayun. Oo. Pero ikaw, ano yung ano mo doon? So yun. Common belief yun na mali. Kasi Okay. ang DNA is present siya almost sa lahat ng cell ng katawan natin. Hindi lang siya sa dugo. Oo. Mali pala ako. Sabi ko sa'yo, respondents ka eh. Respondent. Ayun hindi lang siya sa dugo makikita. Mukhang magiging respondents ka talaga, Mikey. Huwag naman, kailangan ko panindigan yung pagiging science major. Science pa sige. more. Science pa more. Sige, yun dun tayo sa last statement. Dapat, hindi maling paniniwala sagot nyo dito Mga science major kayo. Last na to. Sige. Ang genes at DNA ay iisang bagay lang. Kumbaga, same lang sila. Agree Yung ba kayo genes dun? O saka hindi? DNA. Oo. Oras lang naman yun. Yung genes napapasa, pati yung DNA napapasa rin naman. Sige. Pakinggan natin yung sagot ni Francis. Sige, dito kita papalagan, Tor. Ayun, sige. Nadali. Siguro, May alam mo. siguro, ganito yan. Kasi ang DNA and gene are not the same. Because DNA is a long chain of nucleotides that consists of nitrogenous bases. Like, adenine, thymine, cytosine, and guanine. Sabi nga ni Ma'am Abad, di ba? And also called the blueprint of life. Tapos, siguro yung Yung gene, gene. yung gene is a specific segment in the DNA that carries traits like skin color, hair color, or disease susceptibility. Sabi sa'yo, Napapa-English bigla. Siyempre. Parang sumanib sa'yo bigla si Gregor Mendel. Wait. Hindi pa naman ako magiging monk, Tor. Hindi ba? Hindi pa. Hindi ko pa naman ka-level yun. Grabe naman. Father of genetics yun. Baka ako father of genetic misconception. Genetic misconception pala. Napaka-humble nyo talaga. Kala mo naman napaka-totoo ninyo. Aroy! Diyos ko. Tama naman si Francis. Tama yung sinabi niya. Pero hindi pa sapat ang nalalaman natin sa level ni Papa Gregor Mendel. Sabagay. Sana maging way or makita yung study na yon about sa misconceptions Sana. in genetics, no? Kasi may potential eh. Na Sayang din. sana maputol yung mga ganong wrong ideas, wrong misconception. Kasi pag hindi agad na break yun, madadala yun hanggang sa ano nila, sa future endeavor nila. Pati ako napapa-English. Pero yun nga, lalo na tayo mga science major, mga dito pa tayo sa field of education. Dapat, syempre, alam natin yung misconceptions na to. No? Para nang sa ganun, ma-address natin yung or maituro natin ng tama yun sa mga future students natin. Pero sa akin, sana nga maging daan yun para mas magandang kinabukasan ng BPSUDC, di ba? Tama. O siguro para sa lahat din na hanggang ngayon tinuturing na tama yung maling paniniwala, di ba? Mahirap yun eh. Mas maganda nga din siguro na mula sa pag-aaral ng mga misconceptions nila na yon tungkol sa genetics, ay mas maging gising sila. Lalo-lalo na sa mga paniniwala nilang mali. Sa bagay. Mahirapan tayo doon. Pero meron ka ba bang ibang nalalaman Ano dyan, bang Tor? naging resulta nila dun sa Oo nga, study dun sa na yun? nahanap mo na study na yun. Sige, summarize ko na lang yung findings dun sa study na yon. Sige. Makinig kayo 4 lang naman yun. Okay. So yung una, misconceptions daw tungkol sa, ayun nga, yung mga basic concepts sa genetics ay prevalent or widespread. Or Tagalogin ko na lang, kalat siya. Okay. Among dun sa mga science pre-service teachers sa BPSU.
Oo, mahirap ngayon. Science ka, tapos may misconception ka, di ba? Dinalupihan. Oo. And yung pangalawa, ang sabi doon, na yung year level daw and prior exposure, Oo. yung mga kahit nakapag-take ka dati or hindi, kahit nakapag-take or hindi ng genetics, ay hindi nito significantly marireduce yung misconceptions. Ayun nga yung sabi sa findings nila. Academic advancement or prior instruction does not guarantee yung nalalaman or yung understanding sa genetics. Okay. So yung pangatlo, misconceptions are deeply rooted and resistant to change. So ayun nga, 'di ba, yung first year tsaka second year or kahit yung based sa year level sa study nila, kalat yung misconception. Deeply rooted siya, tsaka mahirap baguhin kasi yun eh. Sa bagay nga. Sa bagay, kung galing ka doon sa may pinaka foundation mo nung ano ka pa, nung elementary ka, ganun. Malimutan or mawala sa iyo yun eh. Diba? So kung wala yung targeted instructional intervention na pwedeng may recommend nitong study na to, may hirapang i-address. May hirapang i-address yung misconceptions ng mga pre-service teachers, lalo na yung science pre-service teachers, di ba? Misconceptions tend to persist, sabi nga dun sa study na yun. Pero kung maaagapan to sa ano pa lang, sa early stage, maano naman yan, ma-address. So, yung isa pa, yung pang-apat, instructional strategies in science education needs to be revised. Revise? Nire-recommend nila na i-revise gano'n at magdagdag ng mga alam mo yung mga interactive na lesson, activities, activities para mas ma-address yung misconception. Siguro way na din yan para makat na yung mga misconception nila, no? Crucial yun, syempre. Tsaka nagpo-promote yun ng conceptual change sa mga pre-service. May ganyan na palang study sa BPSUDC, no? Galing. So, ayun lang naman. Mas maigi siguro kung basahin nyo na lang din yung paper, no? Pwede naman siguro. Pwede naman, bigyan mo kaming kopya. Na-publish na ba nila? Di pa eh. Hindi pa? Hawi. Hindi pa pala na-publish. Hindi pa. Pero, Hindi depends pa lang bukas. Hindi depends pa lang bukas. Pero, siguro, sige, paglaanan ko ng oras yan para basahin na siguro, no? Sige na, may klase na tayo. Humaba na yung usapan natin. Anong oras na ba? Magta-time na. Ay, naku. Ta-time na. Pag tayo na late yan, matik quiz yan. Dalian nyo kasi, nababagal nyo talagang dalawa. Tara na, para magang makawi din. Hello guys! Sana may natutunan kayo sa aming simple podcast. Oo nga. At sana mabawasan yung mga misconception at misbeliefs nyo tungkol sa genetics. Pero bago kami magpaalam, may iiwan kami sa inyong isang kataga. Mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Aral maigi guys. Bye-bye!